Noong March 4, 2023, niyanig ng putok ng baril ang Pamplona Negros Oriental nang pagbabarilin si Gobernador Roel de Gamo sa loob mismo ng kanyang tahanan. Siyam na iba pa ang napatay at ilan ang sugatan at pabilis na itinuro ng mga investigador ang kaalyado pang politikang kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. bilang isa sa mga utak ng pagpaslang. Makaraan ang insidente, nagpunta si Teves sa Estados Unidos bago pa man naiugnay ang kanyang pangalan at tumangging bumalik sa bansa kahit binigyan na lamang siya ng House Ethics Committee ng prazo upang personal na ipaliwanag ang kanyang panig. Dahil sa patuloy na paglibad, sinuspinde siya ng Kamara ng 60 araw noong March 2022, 2023 at inalis pa sa lahat ng komite. Isang hakbang na tinawag ng ilang lider ng Kamara na walang kaparis. Habang ginugulong ang mga kaso, nagain ng Department of Justice na mga reklamong murder, frustrated murder at attempted murder laban kay Teves kaugnay ng De Gamo Massacre, pati na ng 3 hiwalay na pagpatay noong 2019. Sa gitna nito, hiniling ng Pilipinas ang pag-i-issue ng Interpol Red Notice dahilan para maaresto si Teves sa Dili, Timor-Leste noong March 2024. Subalit humiling siya ng asilo politikal at nagbigay daan ang mga korte roon sa serye ng magkasalungat na desisyon. Unay pumubor sa extradition noong June 2024, binaliktad noong September 2024 at muling pinawalang saysay noong March 2025, sabay pahayag ng pamahalang Timorese na hindi na siya maaaring manatili. Samantala, pinalawig ang pressure mula sa Pilipinas. Noong July 26, 2023, idineklara ng Anti-Terrorism Council na Teves Terrorist Group ang kanyang umano'y private army at iniugnay ito sa serye ng karahasang pampolitika sa Negros Oriental. Pagkaraan, August 16, 2023, tuluyang pinagbutuhan ng 19th Congress ang pagpapatalsik kay Teves sa record ng kapulungan dahil sa disorderly behavior at matagal na pagkawala ng walang otorisasyon. Naging usapin din ang seguridad niya matapos ang 2 ulit na pagka-aresto sa Dili at kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ipinahayag ng Ministry of Interior ng Timor-Leste noong May 28, 2025 na ipadedeport si Teves dahil wala na siyang visa at banta raw sa pambansang seguridad. Kinabukasan, sakay ng eroplanong militar ng Pilipinas, iniuwi siya. Paglapag niya sa NAIA noong May 29, dinala siya agad sa National Bureau of Investigation Headquarters para sa booking at inquest. Sa gitna ng proseso, isinagawa online noong June 11, 2025 ang kanyang arraignment sa salas ni Judge Maria Bernadette Ong ng Manila RTC Branch 51 kung saan not guilty ang ipinasok na plea ng korte matapos tumanging tumugon si Teves. Iyon din ang araw na inilabas ng korte ang 5 pahinang commitment order na nag-aatas na ilipat siya mula sa NBI detention cell patungo sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig dahil itinuturing siyang flight risk at upang masunod ang regulasyon sa paghawak ng persons deprived of liberty. Umapila ang kampo ni Teves na manatili siya sa mas ligtas na pasilidad ng NBI. Iginit na may banta umano sa kanyang buhay at naprotektado siya ng mga internasyonal na kasunduan. Tinanggihan ito ng hukuman. Sinabing walang batayan ang takot at insulto pa raw sa bihasang jail personnel ng Bureau of Jail Management and Penology. Kaya pasado tanghali ng June 12, 2025, pinalipat si Teves sa mahigpit na bantay ng BJMP, isang makasaysayang kabanata na nagmamarka ng unang beses ng isang datit nakaupong kongresista, tinaguri ang terorista pa, ay dinala sa Camp Bagong Diwa sa gitna ng kasong multiple murder na sinubaybayan ng buong bansa. Sa puntong ito, nasa kamay na ng hukuman at ng prosekusyon ang mabusising paghimay sa mga salaysay ng mga gunman, testigo at forensic evidence na magbibigay linaw kung mananatili bang haka-haka o tuluyang mapapatunayan sa batas ang sinasabing pananagutan ni Arnie Teves sa madugong pagpaslang kay Governor De Gamo at iba pang biktima.